ba? Kanina? O sige, ikaw. You said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Sa tingin nyo ba, ma'am? Sir, nagtanong ka na? Sir. What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. So you're concerned, sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2028 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination. Ang daming nagbabantay sa gilid. Kinausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. What was his reply? His reply was a song. What song? MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives nabasa na ng mga lawyers. May pakiusap ba kayo sa mga pamilya ninyo kay dating Pangulong? May pakiusap ba kayo sa Sandali, mga Sarah. Sandali, Sarah. Ang preparation, challenges sa preparations, but so far wala naman. Wala naman kaming lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father nyo, kasama pa rin? Kasi sabi nyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siyang Davao, and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Nung January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need
for your health. And then after a week, bumalik siya. Nung January, after a week, bumalik siya dito and then she said, hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, may pakiusap ba INC? Meron bang pakikipag-usap tayo sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy yung impeachment. Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir. Pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Nagtanong ka na, sir. Tapos, sir. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Nagtanong ka na, mamaya pa. Now, would you consider former President Duterte to be your lead defense? He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Ma'am, kamusta po ang staff ng OVP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached for the House? Ano po naramdaman ng staff ng OVP in general? Are they sad? Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam nila na pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ha? Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para pag-black propaganda against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. So, ma'am, will you dissuade or encourage your supporters in case they would go to the street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdedepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Sabi ninyo, hindi niyo pa masabi if you have enough numbers in the Senate for an acquittal. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ma'am, do you feel betrayed? Maraming mga congressmen kami. 70%. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang
magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question. Ma'am, last Please, sir. on impeachment, nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House on their last session day? Or may nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo or nag-hit sa inyo? Yes. Oo. Si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, JC, kasi ang mangyayari ay mangyayari kay sera-sera. Diba? Ma'am, comment yun lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office hindi nasura yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates sa security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung pag-hire po natin ng private security? Okay, hindi ko nasasagutin yan, ha. Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Ma'am, Okay. last na lang po ma'am from my end. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa impeachment na ito? Parang, ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon? At bakit nila inuna itong impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, ma'am, And because of that, tapos na tayo. Diba? Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga. Oh, yeah. Yes, happy Valley. Basing on the palakpak ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, okay naman sila. At mga Lenny supporters pa yan, ha? Tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. No, ano Valentine's? Yes, Valentine's. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Thank you. Siguro nga